scams dito po sa mga rampant pa rin, 'di ba, ng mga reklamo tungkol sa mga nai-scam. Iba't ibang forma po kasi when we say scam, mga kabombo, nariyan po ito pong investment scam, love scam, or like the usual, 'di ba, na nakukuhanan po tayo ng pera. So, para mas mapigilan po talaga ito pong paglaganap ng mga text scam, nabanggit nga po neto pong si Attorney Ana Minel, mga kabombo, na sa kabila man neto po SIM registration, ito po kasi yung kumbagay hindi naman po dyan yung number one na assurance or katiyakan na hindi na po tayo makakatanggap. Kaya pansin po natin, tayo nga personally, meron at meron pa rin po. Pero ang kainaman, nabawasan na. Unlike before, mga kabombo, na talagang nakoy halos sa everyday, minuto, mga kabombo, sa loob ng isang araw, swerte mo na lang kung hindi po tayo makatanggap po dyan. Pero gaya nga po ng nabanggit po niya, pag may mga links, may mga, alam nyo yun, pag nabasa po ninyo, nakahina-hinala naman na, let's say for example, yung mga nag-aalok ng ganitong halaga or sinasabi na kesyo nanalo daw po kayo, 'di ba, ng ganitong halaga, pero wala naman kayo sinalihan, hindi po ba kayo magtataka, 'di ba, sa mga ganyan po nga sitwasyon? Dahil ngayon, upgraded na po talaga, magaling at tuso na rin ito po mga scammer dahil kumbaga yung mga dati or yung mga past na nagiging moves po nila, kumbaga laos na. Kaya ngayon, in-upgrade, nag-level up na rin para lalo pa pong maipagpatuloy pa rin ito pong kanila pong pambubudol. So ano pa ba ito pong mga dagdag na mga red flags? Narito, pakinggan po ninyo ang bahagi po ng pahayag ni Attorney Ana Minel. Second is, meron silang kine-create na sense of urgency. Minamadali ka nila. So yung message nila is, avail only until this week, or ayusin mo itong account mo na ito until let's say September 15, otherwise made-deactivate siya. So merong siyang sense of urgency na ginagawa. Nag-i-instill sila ng fear or minamadali nila tayo para kumagat tayo. Ngayon, yung iba, nagpa-promise naman sila na may ibibigay silang prize sa atin, may ibibigay silang pera, or may napanalunan tayo kunwari. Usually ganon. So may promise silang too good to be true. Most of the time, medyo hindi nagma-make sense yung kanilang grammar or sentence construction, no? Yeah. Oo. So, yan usually ang unang red flag din na makikita mo, lalo na yung mga iba sa atin na medyo marunong sa sentence and grammar, English language, no? Makikita mo talaga na iba, mali, parang mali. Parang di ka maniniwala na, parang dito galing sa land bank kasi bakit ganito yung grammar niya? Ganun lang. Or instead of period, comma siya, or wala siyang period, running sentence siya, ganun. So usually yon. And ngayon, rampant ngayon yung mga may links. Oo. So, yon, kapag yung natanggap niya na text message may link, red flag na yon. Actually, kung napansin nyo, hindi kayo makapag-send through text ng email address. Oo. One thing na ginawa kasi ng NTC is pinablock sa mga telcos natin ang mga links sa text messages. Kaya nahihirapan tayo ngayon mag-send. Ngayon, may hinihintay ka ng email, ngayon pala, hindi niya na-receive yung email address. So, maging creative na lang kung paano nyo siya i-send yung email address. Kasi nga, bawal na po ngayon ang mga links sa text messages. Also, bawal na rin ang links sa mga legitimate sources. Like GCash, banks, hindi na sila nagsasend ng links ngayon. Never na. Kahit sa OTP or text message na lang, and then ikaw nang bahalang sign in dun sa account mo online. Oo. Hindi na sila nagsasend. Kasi nagagamit din ng mga scammers yan.